Hello there! Today, ang gagawin ko is I will be sharing with you lahat ng products na I've been, ano ba tawag dito? Most used products, yun talagang top beauty finds noong 2015. So, hindi lahat to is bago sa pandinig nyo or bago sa mga videos ko. Yung iba, na-feature ko na or I think nung 2014 pa. Pero ito yung mga most used ko. Mula sa skincare, hair care, hanggang sa makeup. Feeling ko nga, ang dami pa dapat akong idadagdag dito. Pero magiging sobrang haba na ng video. Medyo pa-happy lang yung gagawin ko para hindi masyadong mahaba tong video na to. Alam niyo naman ako pag nagsalita, tuloy-tuloy na. Okay, so wait lang. Kunin ko muna tong... Let's start with skincare. First one is itong Biore Cleansing Oil. Ayan konti na lang. Na-discover ko nung nakaraan na available siya sa Personal Care Exchange. Meron kasi dito malapit sa amin. So, alam ko na kung saan ko siya mabibili. Obvious naman na gamit ko talaga siya. So, 5 pumps. And then, nare-remove niya na yung aking makeup. Actually, hindi mo na kailangang maghilamos pa ng facial wash when you use it. Every time na naka-eye makeup ako, waterproof yung aking mascara, yung eyeliner, yun yung mga stubborn yung mahirap tanggalin. Natatanggal niya nitong Biore na to. Kaya I really love it. Sobra. If you haven't tried it yet, naku, try nyo na. Mas matipid yan compared sa yung hiwalay na makeup remover and then lalagay mo sa cotton tapos saka ilalagay sa eye makeup. Mas okay to. Kasi at least ito, water lang, fingertips, water, yan, wash, and then walang mutang itim. Next one, my favorite facial wash nung 2015 is itong Garnier. Wala na tong laman. Sinimot ka na. Garnier Light Complete White Speed Multi-Action Brightening Scrub. It instantly whitens the face. Anyway, lahat naman yata ng facial wash, ganun, pag naghilamos ka, parang pumuti yung face mo. Pero I feel something different dito. Compared sa lahat ng facial wash na na-try ko, yung Garnier parang mas cleanse talaga yung aking skin sa face. I don't know if it's just me, pero yun yung nafe-feel ko sa kanya. I love this. Yung beads niya, it's really good. What else can I say about you? Yun lang siguro. I really like it. Wala akong breakout sa kanya. If you're wondering kung ano yung madalas na gamitin ko nung 2015 na facial wash, this one. Moisturizer. So, ito yung isa sa mga the best moisturizer na na-try ko, na na-discover ko ngayong 2015. iWhite Korea Aqua Moisturizer Whitening Vita. I don't know if it really whitens the skin. Hindi ako sure about that. But, I have oily skin kasi. Kaya, mahirap makahanap ng moisturizer na okay din sa oily skin, na hindi sticky sa pakiramdam. So, kapag tinatanong ako kung anong may sasuggest ko ng moisturizer na hindi talaga malagkit, okay na maging base, tapos saka mo lalagyan ng makeup, ng foundation, BB cream, whatever it is, okay na okay sa akin tong iWhite Aqua Moisturizer. Ganito yung itsura niya if you're wondering. Yan, it's blue. And then, pag in-spread mo siya, para lang siyang tubig. It's really good. Hindi siya, walang lagkit whatsoever. Another one from iWhite Korea is itong 2-minute whitening miracle gel. Ito na lang yata yung skincare na kaya kong isingit sa aking busy schedule. Mask kasi siya. And then, after 2 minutes, saka siya i-massage sa face. Sa akin, parang nagiging facial wash na lang siya kasi mabilis siyang liquefy on my face. It feels really good kasi malamig siya, very relaxing. And after using it, talagang nare-rejuvenate yung aking skin. Especially if the whole day ako nag-makeup, nakakapagod, parang tiring siya sa skin, sa face. Kaya, the only way na ma-treat ko yung aking skin is using masks. And ito yung aking favorite mask. Instantly, talagang makikita mo na ang laking difference from before. Alam ko may pinost ako sa page nun before yung before and after. And makikita mo talaga kagad na brighten up yung face. And in the long run, meron siyang effect na I think dahil dito, kaya mabilis mawala yung mga pimple marks ko. Meron ako dito nung mga nakaraang linggo and ang bilis niyang nawala. Dito yata sa part na sa here. I highly recommend it. Murang-mura lang to. Wala pang 25 pesos yata.
And pwede mo siyang gamitin 3 to 4 times a week. Kahit once a week, sa akin once a week lang kasi yun lang yung minsan twice a week kapag may time, pero I really love it. Next is, since galing ako sa pagbubuntis, alam niyo ng problema. Number one problema pagdating sa skin is yung lecky. Alam niyo na. Ang daming nagtatanong sa akin. Siguro kasi I have featured this sa I'm not sure kung favorites or sa skincare. I think skincare yata. RMK Whitening Deodorant. Nagbago lang siya ng itsura pero same formula, same effect. Ganito na siya, it's spray, pero the same pa rin, ilalagay mo sa cotton, tapos ipapahid mo sa lecky. Alam nyo kaya ako siya nagustuhan, siguro ganito rin yung sinabi ko before, I can't remember, pero gustong gusto ko yung nakikita ko na parang may mga natatanggal siyang lip bag, mga brown na hindi ko malaman kung saan nanggaling, parang ano ba, nag-foundation ba yung kilikili ko? Gustong gusto kong makita yun, kaya every time na yan, i-clean ko after ko maligo, i-apply ko siya, para rin siyang toner, kumbaga, para siyang toner para sa kilikili. Kaya, I would say sa ngayon, hindi ba ako comfortable na ipakita on cam yung aking leggy. Pero, I would say, nag-lessen na yung guhit-guhit brought about by pregnancy. I would say, ewan ko, hindi ko alam. Pa? Are you there? Nag-lessen ba? Ay, hindi. Hindi mo narinig? Sige, never mind. Bakasa rin ako eh. Anyway, basta yun, parang nag-lesson na siya. Sa mga nagtatanong kung ano yung ginagamit ko sa aking lecky, hayaan nyo pagdating ng panahon. Good morning! Hayaan nyo pagdating ng tamang panahon, ipapakita ko na. Pero right now, I'm not yet comfortable. Nakalimutan kong banggitin, dry pala siya. Once mag-set siya sa kilikili, dry siya. Kaya mas matagal before pagpawisan yung kilikili ko. Nagpapawis pa rin, yes, pero mas matagal. Hindi ko to na-feel sa kahit anong deodorant na na-try ko na available sa grocery, sa supermarket. Never. Hair care, my favorite shampoo. Sobrang love na love ko tong shampoo na to. Itong L'Oreal Paris Total Repair 5 Repairing Shampoo. Alam niyo kung bakit? Sobrang bango niya. Parang ito yung shampoo na hindi amoy shampoo, amoy perfume. Tapos ang bango-bango niya sa buhok. Tapos pagluwas ko, kasi alam mo na kapag kunwari pag may nakakasabay ako sa sa labas, let's say sa elevator, tapos bagong ligo, ganyan, alam mo na naamoy shampoo, ganyan. Pero, parang meron ka parang automatic na sa'yo, pag nakaamoy ka ng bagong ligo, yung shampoo niya, parang gusto mo hulaan, ay, alam ko tong shampoo na to, ay, alam mo. Eto, hindi mo mahuhulaan na amoy shampoo, kasi sobrang, for me ang bango-bango niya, amoy perfume. Okay naman siya sa hair. Napansin ko wala akong masyadong bad hair days ngayon. Although naglalagas yung aking hair, I think siguro dahil kapapanganak ko pa lang. Dahil nga nagpakulay ako 2 times na mula nung nanganak ako. Okay na okay din gumamit ng mga total repair para ma-repair yung, yung hair. Kasi pag sobrang kulay, nagda-dry, diba? Kung nauumay na kayo sa amoy ng shampoo nyo, try nitong L'Oreal. Last one sa hair is itong Keratin Hair Reconstructor, and this one, the same lang, Keratin Hair Reconstructor. So, hindi ko alam kung anong difference ng dalawa, pero mas mabango ito. Yan, mas mabango to. Itong isang sachet na to, this is available sa Pretty Angel shop. Sa isang sachet na to, what? Dadaan ka? Kung gusto niyo ng super straight hair, kasi yung napapansin ko sa kanya na pag every time na ginagamit ko to, sobrang straight ng buhok ko, walang freeze, straight talaga, para siyang nirebond. Ganun ang effect niya sa aking hair. Moving on sa face, mag-start tayo sa favorite kong primer. Zero Sebum. Alam nyo na yan. Kasi parang ng mga nakaraan ito, laging bukang bibig ko yung Zero Sebum. I don't know kung anong meron tong primer na to. Pero yung mga foundation na hindi ko nagugustuhan dahil hindi okay sa oily skin, pinapa-okay niya. Alam nyo yun? Pag nagpa-foundation lang nga, pero pag powder hindi na ako naglalagay nito. The feeling niya sa face, malamig, parang nadidissolve yung oil. Alam niyo yun? Tapos, matagal before mag-oil up yung aking skin. It would take siguro 6 to 7 hours bago talagang maglabasan yung oil. Mamaya sasabihin ko kung anong foundation yung combination ko dito na talagang pack na pack
maganda. I believe dun sa first impression review ko, hindi ko sinabi. Sabihin ko na kung anong foundation yan. This one, kasama rin siya dito sa top beauty finds of 2015. Parang hindi ko siya bet nung first impression kasi nga, hindi tumagal sa oily skin ko. Although matagal siya, yes, pero mabilis mo lumabas yung oil. Tumagal siya, longevity, tumagal sa face ko, yes. Pero kasabay nung pagtagal niya sa face ko is yung paglabasan ng oil ko. Kaya na-minimize ng zero sebum yung paglabas ng oil sa aking face. Kaya sobrang gustong-gusto ko to. Hindi ko alam yung iba, parang hindi daw effective sa kanila. Pero sa akin, effective. That's what's important. Tapos i-combine ko pa with mattifying powder. Ay, panalo talaga, te. Laking tulong nito sa mga foundation na akala ko hindi ko na magagamit. But I did. Alright, since nabanggit ko na siya kanina, itong Maybelline Dream Satin Skin. Mabilis mag-oil up yung skin ko dito. Yes, if I use this alone, kaya nga ginagamitan ko siya ng zero sebum. The main reason kung bakit isa siya sa most loved or pinaka-gamit na gamit kong foundation last year is because ang ganda ng finish niya sa skin ko. Lately kasi, ayoko na ng masyadong matte. Gusto ko yung medyo merong konting dewy finish para naman magmukhang healthy yung skin ko. Kasi kapag matte na matte, siguro dahil na rin sa age, dati okay na okay sa akin yung matte na finish eh. Pero ngayon, parang nagmumukha ng dull yung skin ko siguro brought about by aging. Yung matte foundation, hindi na ganun kaganda sa akin. Or siguro dahil nakasubok na ako ng dewy foundation, kaya medyo mas feeling ko, mas okay na yun sa akin. So, ito, maganda yung kanyang finish. Sobra. Nandun yung dewiness na hinahanap ko. Maganda yung coverage na. It's yellow undertone. Okay na okay sa mga morena ang skin tone. This is what I used nung binyag ni Ju. Nag-pictorial kami noon. And napansin ko yung skin ko, ang ganda-ganda ng, sa face ha, ang ganda-ganda ng skin ko noon. So, ito yung ginamit ko. Kaya sabi ko, hindi ako nagkamali. Ito yung ginamit ko. I love it. Though, sa oily skin, hindi talaga siya mabilis talaga mag-oil up yung skin mo. Pero gawan nyo ng paraan, hanap kayo ng primer na okay sa inyo. Essence All About Matte. So, ito yung most used ko this year na mattifying powder. If I want something na talagang gusto kong hindi mag-oil up kagad yung aking face, this one. Yun nga lang, hindi ko siya ginagamit na pang retouch. After kong mag-foundation, after kong mag-apply ng makeup, doon ko siya ginagamit for setting powder lang, pero not for touch-ups. Next one is itong Mary Kay Mineral Powder Foundation. I've been using this for 2 years already at tagal niyang maubos. Matagal siya maubos. Pero anyway, kasi ginagamit ko rin siya pang set lang. Ito yung ginagamit ko kapag pansin ko parang ang puti ng foundation, hindi maganda yung finish sa akin ng foundation na ginagamit ko. Tinotone down niya yung ashy effect ng BB cream, ng foundation, ng CC cream, whatever it is na ginamit ko as base sa aking face. Base sa aking face. Parang rhyming yun Binabalik niya yung kulay ng aking face. So, itong ginagamit ko. Mary Kay Mineral Powder Foundation Beige 1. Sobrang love na love ko tong powder na. Next. Ano na ba next? I-add ko na rin tong brush na to. This one is from Pretty Angel Shop. Nagsastutter. Mushroom brush yata ang tawag dito. Ang kita itsura niya, no? Alam mo, okay na okay siya if you're applying thick foundations. Mas mabilis mag-blend ng foundation sa kanya. Dense siya, tapos maiksi, kaya mas nasa-spread evenly yung foundation. Less streaks. So, 200 pesos yata to sa Pretty Angel Shop. Ang cute. Tapos, alam niyo naman ako, with brushes. So, ayan. Let's move on sa eyes. Isama na natin yung sa kilay ha. Okay, doon na ako mag-start. Sa kilay, ang aking most used pencil is itong Revlon Brow Fantasy by Color Stay in dark brown. I got this from BDJ Box. So maganda yung BDJ Box kasi ang dami ko natatry na iba-ibang product. If you're wondering kung ano yung BDJ Box, ilalagay ko yung link sa description box. So ito yung itsura niya. On one end, meron siyang pencil. On the other end is yung brow mascara. Reason why I like this is not too light, not too dark. Tapos wala siyang red tint. Tapos madali siyang apply sa face. I-apply sa skin. Ano ba? Madali siyang i-apply sa kilay. Kumakapit siya, hindi siya yung
Meron kasi mga pencil na parang ang hirap niyang i-drawing sa skin. Parang hindi kumakapit sa skin. And yung iba naman parang ang tigas-tigas, parang ano ba, parang namumula na yung skin mo, hindi pa rin siya kumukulay. So, yun, it's really soft and madaling i-drawing yung kilay sa kanya. Yan, lately kapag nagmamadali ako, ito yung ginagamit ko kasi it's easier to work with. Siguro dahil sa consistency ng pencil itself. Doon sa gel or mascara, wala akong masyadong masasabi sa kanya. Okay naman. Pero minsan kasi ito lang ginagamit ko eh. Next one is yung Rusi's Vanity Waterproof Liquid Eyeliner. I don't know kung itong 2015 ko lang siya na-discover or no 2014 pa. Pero ito yung most used na liquid eyeliner ko. Medyo mahirap lang siyang i-apply kasi nga ang tip niya is brush. So, it's really soft. So, kailangan yung kamay mo is steady. Pero, okay naman. Sa akin, okay naman. Siguro sanayan din. Okay naman siya sa akin. Tumatagal siya. Hindi siya natatanggal kagad. Kahit pagpawisan ako, talagang waterproof. Yung finish niya, it's really black. Black na black. If you can see here. Yan. Yung pag natuyo to, mamaya papakita ko sa inyo pag natuyo na. It's matte black, almost jet black yung kulay, kaya thumbs up. Kasi may mga liquid eyeliner na although sinabing black, hindi naman ganun ka black. Parang bluish black, minsan parang greenish black, may grayish black, pero ito, it's black talaga. Mura lang siya. Mura lang ang Rusi's Vanity eh. So, lalagay ko na lang yung link sa description box if you're wondering saan siya available. Sa Fisher Mall, available din siya. Meron sila doon. Second level yata. Ay, mali yata yung sinabi ko. Basta sa Fisher Mall meron. Next one is gel eyeliner. And yung gamit ko ngayon, yung brown Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner. Sobrang love ko yung brown kasi less room for errors ang brown eh. So, kahit na lagpas-lagpas ka, hindi halata kasi brown siya. And hindi siya dramatic na, alam niyo, pwede siyang pang araw-araw na hindi masyadong halata. Na pag tinignan ka, there's something different sa eyes mo. Na-define yung eyes mo, yes, pero hindi halata na naka-eyeliner ka or naka-gel liner. Kasi pag black, masyadong dramatic, masyadong halatang halata, diba? So, if for everyday, okay sa akin tong brown. Kung beginner ka, okay din yung brown. And yes, hindi mo kailangan ng talagang perfect finish with this. Yung perfect talaga na wing. Hindi kailangan kasi since it's brown, carry bells lang, pwedeng lumagpas ng konti, pwedeng lumihis ng konti, pero still it looks good. Mascara, I've been loving itong Nature Republic. I believe sinama ko na siya sa favorites video ko. Sobrang love na love ko itong mascara na to. Kahit ilang layers yata ilagay ko, hindi siya hindi siya nagdidikit-dikit. And basta yung formula na it's really good. Okay na okay sa akin. Okay sa sparse and mixing eyelashes ko. Wait lang. Oh yeah. Ayun. Okay na okay sa eyelashes ko. Yung wand niya, okay din naman sa akin. Pwede rin kahit sa lower lashes. And then, sasabihin ko, it's mura lang. Hindi siya mabilis matanggal. Walang fallouts na, alam niyo pag natuyo yung mascara, minsan may fallouts dito. Wala. It's waterproof, although walang nakalagay na waterproof dito. Pero for me, based on sa paggamit ko, waterproof siya. And I think that's that. Sa eyeshadow, maraming okay, pero ito yung nag-stand out talaga. Yung ColourPop eyeshadows, this two in particular, yung Sequin and yung On The Rocks. They're both metallic. On The Rocks, ito yung most used ko. Actually, ito yung gamit ko ngayon. Sobrang dali niyang gamitin and a little goes a long way. Kahit hindi ka mag-primer, okay siya. Tumatagal siya sa oily eyelids, sa oily skin. Hindi nagbabago yung itsura niya kahit at the end of the day. Super good. It's really good. Wala ko ibang masasabi sa kanya kundi really good. But, hindi mo siya pwedeng gamitin ng brush. So, although pwede, if you're blending it out, pero mas okay siyang gamitin with your finger. Kasi mas napapak. Ano bang term? Mas nailalagay mo ng maayos yung product dun sa eyelid kapag fingertips yung gamit. Yan. Ilang beses ko na siyang ginamit, pero ganito pa rin yung itsura niya.
So, sulit na sulit. 300 plus lang to. Kung hindi ako nagkakamali, 380 yata sa Beautylicious Deals. If you wanna see swatches, meron akong review nito sa blog. Next is yung lahat ng nilalagay ko sa aking cheeks. Let's start with itong Celotex Cheek Color Stick, and this one is in peach. This is blush na stick and highlight in one. For me kasi parang ano siya, meron siyang pag tinamaan siya ng light, meron siyang konting gold na sheen sa kanya na sobrang ganda. Ang ganda-gandang tingnan. Lalo na sa picture, parang glowy, parang blooming ang dating. And yun nga lang, may kamahalan kasi to. Pero sobrang ganda naman ng kanyang performance. Yung longevity niya, superb. Wala akong masasabi. Talagang hindi siya natatanggal the whole day. And it goes a long way kasi it's pigmented. If you have oily skin, tsaka pawisin kayo, mas okay talagang gumamit ng mga cream na blush or yung ganito, yung mga stick. Etong Revlon highlighting palette. Yan. Mga time kasi na ayoko nang mag-blush, ayoko nang ma-pink. Parang gusto ko medyo sun-kissed yung dating. Bronzer lang na medyo may sheen, na medyo iridescent. Iridescent ba tawag doon? Pag tumama yung ilaw, medyo glowy yung effect. Dito, yun ang mga gusto ko. And it does just that. Revlon Highlighting Palette. Pwede mo siyang gamitan na eyeshadow, pwede mo siyang gamitan na blush, pwede mo rin siyang gamitan na bronzer. This one is Bronze Glow or 30, number 30. Itong Sleek Makeup Face Form Contouring and Blush Palette. Dito palang kompleto ka na. Meron ka ng blush, meron kang pang-highlight, and then meron kang bronzer. Ang pinaka-favorite ko dito is yung bronzer and yung pang-highlight. Yung blush, Carry Bells lang, okay lang. Kaso meron kasi siyang malalaking glitter sa kanya na kapag nalagay sa part na malalaki yung pores ko, na-emphasize. Iniiwas ko na lang dun sa area na yun. Pero, other than that, okay siya. This has been one of my go-to contour, highlight palette, and blush palette in one. This one is Light or 373. My most favorite highlight this year is itong Sin City. On first look, parang akala nyo ang puti-puti niya. Pero no. Syempre, little goes a long way naman. Pag nag-highlight ka, konti-konti lang naman. Unang swatch, pag tinignan mo ganyan, puti-puti, diba? Pero once you blend it sa skin, it turns into this parang gold na... Anong parte ng manok yon? Yung parang pag binuksan mo yung parte ng manok, yung parang may... balon-balunan ba yun? Yung pag inopen mo, tapos sa likod niya, parang may makintab na... Talagang yun ang ginawa kong example, no? Parang siyang gold, yellow, na ang ganda-ganda. Hindi ko alam kung nakikita sa camera, pero tingnan nyo naman kung gaano kaganda yan. Pang-highlight na I would suggest na available locally. Pink Sugar, Sin City, love. This is so, I love it. First one is yung Nature Republic na Auto Lip Liner, and this one is in wine. The main reason is this is exactly the same shade as my lip color. Ito siya. Parehong-parehong shade na aking lip color, kaya every time na gumagamit ako ng matte lipsticks, particularly matte lipsticks, yan muna yung ginagamit ko. Actually, pwede mo siyang gamitan ng siya lang. And again, mura lang yan. Although, nakalimutan ko na. Pero, naniniwala. Alam ko naniniwala naman kayo sa akin pag sinabi kong mura, diba? This one, again, is 01 or wine. Hindi siya drying sa lips. Hindi na-emphasize yung dryness ko if ever meron. Hindi, never. Medyo tumatagal siya sa lips ko, yeah. Iiwan siya ng stain. But if you want yung talagang yung color na niya talaga, reapply na lang. Ang dalawang to, most used na liquid lipstick. Kasi ngayon, dahil nga meron akong baby, laging matte yung ginagamit ko na lipstick, and matte na hindi nagtatransfer kasi alam niyo, pag may baby, ang sarap i-kiss lagi, no? Ito yung dalawang matte liquid lipsticks na hindi nagtatransfer na I would suggest na favorite ko, na madalas kong gamitin. Ano pa ba? Na talagang gamit na gamit nitong 2015. Unang-una, malamang nalaman nyo na to before sa aking favorites. Itong Sleek
Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. And the shade is Birthday Suit. Ito siya. Yan. Itong shade na to. Perfect. Talagang, kahit na mabura siya ng konti, hindi halata. Alam niyo yun? Parang hindi siya low maintenance siya. Hindi kailangang mag-apply ka. Kasi natatanggal din naman siya after mo kumain. Pero, hindi siya halata kasi nga, dahil yung kulay niya ganyan. Okay, the next one na medyo matingkad ng konti dun sa Matte Me is itong ColourPop Ultra Matte Lip. Ultra Matte Lip. Yun lang. Yeah. This one is Bumble. Ito yung gamit ko nung binyag ni Zoo. And maraming nagtanong sa akin kung ano daw tong gamit ko. Sa skin and on swatch, parang hindi siya ganun ka-pink. Pero on my lips, medyo nagmumukha siyang pinkish. Pero okay lang. Kasi maganda pa rin siya. Actually, mas okay nga eh. Kasi sa pictures, mas nakikita ngayon yung lipstick na suot ko. Kasi kapag masyadong nude, parang nagmumukha akong maputla. Finish na. Almost the same sila ng Sleek kaya. I think para sa akin, mas manipis yung consistency ng Sleek. Mas makapal to. Pero the same lang sila ng finish. Parehong magaan sa lips, hindi bothering, walang tacky feeling. Yung ColourPop medyo may konti. Pero yung Sleek talagang none at all. Thank you so much sa panonood. Sana na-enjoy nyo itong aking top beauty. Actually, hindi ko pa alam kung ano yung title ko dito sa video na to. Usually, ganoon naman talaga eh. Mag-film na ako, tapos hindi ko pa alam kung ano yung title ko sa video. Yun na lang. Top beauty products of 2015. So, yun, sana na-enjoy nyo tong video na to at itong mahabang daldalan. Maraming salamat. And if you want to share kung ano yung mga most used nyo, yung favorites nyo rin ng 2015 na you would want me to try out, to make a review on, comment lang kayo sa baba. I would love to read it. Don't forget to thumbs up kung okay sa inyo yung ganitong mga mahabang videos, okay? Malat na ako. Halatang matagal na ako nagsasalita. Anyway, thanks for watching. See you again on my next video. Bye!